Kuya, buong akala ko ay nakatakas na ako sa bangungot. Sa bangungot na umaaligid kapag wala na ang liwanag mula sa araw. Bangungot na kumikitil ng buhay. Bangungot na putahe ang karni ng tao. Ngunit isang taon ang makalipas matapos kong lisanin ang Siquijor, kinakatok nitong muli ang isipan ko dahil lamang sa iisang tawag sa telepono. Patay na raw si Lola. Kaunti lamang raw ang nakakaalam. Hindi maaaring ipagsabi dahil sa takot na kumalat ito sa media. Lalo na't ang kanyang pagkamatay ay resulta ng tinamu niyang taga sa leeg nang siya'y nahuling kumakain ng turista sa loob ng aming bahay. Tama nga ang hinala ko, hindi na siya si Lola. Naging isa siyang aswang at tama lamang na nilisan ko ang probinsya bago pa akong sunod na magkaroon ng punit na sikmura at sinimot na lamang loob. Yun ang laman ng paniginip ko gabi-gabi, kuya. Napakaraming beses na at ang aswang na gumawa sa akin noon ay si Lola. Mahirap umahon sa Maynila. Wala akong dalang malaking pera sa pagbabalik ko roon. Madalas na natatanggal sa trabaho dahil sa paulit-ulit na dinadalaw ako ng antok sa gitna ng araw. Nakalikom lamang ako ng 200 upang gamiting pabalik sa Siquijor. Ang natira sa aking pera, gagamitin ko upang muling tumakas papuntang ibang baryo o syudad. Dahil alam ko na hindi na ako dapat manatili roon. Respeto lamang sa babaeng nag-alaga sa akin sa 24 kong taon sa buhay. Ang dahilan kung bakit ko kukunin ang kanyang mga huling labi sa probinsya. Nang makababa na ako ng bus, ay sumakay ako ng padyak papunta sa aming baryo. Kilala ako ng mang papadyak at alam niya na agad kung saan ako patungo. Sa loob ng 1 taon, kuya, napakarami na ng pagbabago sa baryo. Hindi positibo. Higit na makulimlim ang langit. Puti lamang ang langit. Pansin din na naging maulan ang nakaraang mga araw dahil basang-basa ang daraanan. Noon, sa gantong mga oras, punong-puno na ang kalsadang ito ng mga tao. Mga mag-aaral na naglalakad papunta sa eskwelahan. Mga nagtitinda ng gulay at isda. Ngunit ngayon, napakatahimik. Walang masyadong tao sa lugar. Ang mga bahay na dati punong-puno ng buhay, ngayon ay tila mga inabandonang tahanan. Nakasara ang mga pinto, mayero ang mga bintana at pinalibutan na ng barbed wire ang mga dating kahoy lamang na bakod. Mga bakod na dati dinidepensahan lamang ang bahay mula sa mga ligaw na hayop mula sa gubat. Pero ngayon, nagsisilbi na iyong mga bakod sa mga hayop na hapunan ang lamang loob. Ang mga bakod na yun ang gagawin kong palatandaan. Hindi naman siguro maglalagay ng bakod ang mga aswang sa kanilang mga sariling bahay. Kung kaya naman ang mga tahanang binakuran lamang ang aking lalapitan. Nang makarating na ako sa aming bahay, kaunti lamang ang mga taong naroroon. Ang taong tumawag sa akin, si Rocco, aking kababata, 2 sa mga kaibigan ni Lola at ang kapitan. Nasa labas silang lahat, tila hinihintay ang aking pagdating. Binati ko na sila, hindi lamang pala sila ang mga taong naroroon. Sa loob ay ilang mga lalaki na naglilinis ng dugo ang sahig kung saan pumatay si Lola. Yun din ang lugar kung saan siya namatay. Ibinigay sa akin ni Rocco ang isang garapon. Laman daw nun ay ang mga abo ng katawan ni Lola. Kinailangan daw nilang sunugin agad ang katawan. Hindi na ako nagtanong pa kung bakit. Malinaw na sa akin na ganun ang ginagawa nila sa mga aswang na nahuhuli nila. Ang biktima naman na turista, inilibing raw sa bakuran ng simbahan. Alam ng mga tao na naiintindihan ko ang pangyayari. Ayon kay Rocco, simula raw nang namatay ang unang aswang sa baryo, mas lalo raw dumami ang populasyon nito. Wala raw ni isang gabing natahimik ang baryo namin. Laging may namamatay. Kaya naman, karamihan ng mga tao ay nilisan na ang lugar. Ang mga natitira na lamang ay ang mga walang pondo
upang lumipat o kaya na may lupang palayan. Ayon sa kapitan, mag-alay pa rin ako ng kahit isa o dalawang gabi ng lamay para sa aking lola bilang pagrespeto sa mga nakagawiang tradisyon ng bayan. Bago siya umalis, ay pinaalalahanan niya ako na maging maingat at maglagay ng bawang sa palibot ng bahay. Marami raw ang namatay sa mga nakaraang araw dahil ang nilagay nilang asin ay nilusaw lamang ng ulan. 2 gabi. 2 gabi pa akong mananatili sa lugar. Sabi ni Rocco ay babalik siya sa gabi upang samahan ako. Kahit papaano ay napanatag ang loob ko roon. Tanghali pa lamang ay nagsasabit na ako ng mga bawang sa palibot ng bahay. Sa mga bintana, sa mga daraanan, bawat kwarto at mga sulok. Sa pinto, nagsabit ako ng krus sa labas. Hindi na lamang iisa ang aswang sa baryong ito. Napakarami ng kumain sa handaan. Hindi mo malalaman kung sino ang tao at ang hindi. 3:00 pa lang ng hapon ay dumating na si Rocco. Dala ang 1 litrong banal na tubig na ibinigay sa kanya mula sa simbahan. Aniya, huwag akong makampante sa simpleng paglalagay lamang ng bawang. Maraming maaaring pasukan ang mga aswang. Kadalasan, sa bubong. 4:00 pa lamang ay makulimlim na ang paligid. Parang palubog na ang araw kahit napakaaga pa. Nagsimula na kami magsara ni Rocco ng mga bintana dahil sa pagsapit ng dilim, hindi lang sinag kundi pati buhay ang maaaring mawala. Tahimik lang kaming nakaupo ni Rocco sa isang sulok. Walang kahit sino man sa amin ang kayang makatulog sa sitwasyong iyon. Sino ba naman ang mapapanatag kung alam mong kahit anong oras maaaring may dumakma sa iyong sikmura at punitin ang balat mo? Hindi namin namalayang 2 oras na ang lumipas matapos nang magsimula kami magsabit ng mga bawang sa paligid. Tumayo si Rocco at sumilip sa bintana. Napansin ko kaagad kung paanong nanigas ang katawan niya. Sinabi niya sa akin na, "Gardo, andito na sila." At alam ko nang agad kung ano ang gusto niyang sabihin. Kuya, sa sandaling sumilip ako sa bintana. Napahiling ako na sana hindi na lang ako bumalik ng baryo. Ramdam ko kung paano lumamig ang dugong pumabalot sa sistema ko. Kung paano nagdikit ang mga ngipin ko sa aking nakita. Nasa labas silang lahat. Mapuputla ang muka, walang mga sapin sa paa at taimtim na nakatitig sa aming tahanan. Hindi lang 1 o 2. Napakarami. At kapag iniisip mo nang wala ka nang nakikita, merong mga dumarating na yapak na nagsisiwalat ng mga bagong wangis. Karamihan sa kanila ay kilala ko kung sino. Aling Marta, Terence, Mang Karding, Ate JC. Mga lagi naming binibilhan ng gulay sa palengke. Mga dating driver ng tricycle at lalong nangatog ang aking katawan nang makita kong meron ring mga bata. Hindi mabilang. Lahat ay nasa labas lamang ng aming bahay. Ilang hakbang lamang mula sa aming pinto. Ang tanging bagay lamang na nagsisilbing bakod sa pagitan ng 2 pwersa namin ay ang mga kumpol ng bawang na nakasabit sa mga nakatayong patpat sa aming bakuran. Kuya, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa mga pagkakataong yun. Kung hindi pa ako hinila ni Rocco papasok, ay hindi pa ako matatauhan. Agad niya akong sinabihang tumahimik lamang. Hindi sila makakalapit hanggat merong mga panangga ang aming bahay. Ngunit alam kong alam niyang delikado ang aming kinakaharap. Itinabi namin ng tubig banal na isinali namin sa mga baso sa amin. Pinaalalahanan ako ni Rocco, anumang oras ay malaki ang tsansa na may makapasok sa aming tahanan, lalo na't kaalyansa ni Lola ang mga aswang na yun. Alam nilang bumalik ako sa Siquijor at panigurado'y ako ang isusunod nilang pupulbusin.
Buti na lamang ay may telepono si Rocco. Agad niyang ipinalam sa aming kapitan ang sitwasyon. At sa awa ng Diyos, agad itong pumayag na kami sunduin mula sa lugar na ito. Wala akong ideya kung anong gagawin namin kung kami ay pasukin ng isang malaking grupo ng aswang. Baka kinabukas ay nakasabit na kami sa puno at tuyo na ang dugo. Napalitan ang panandali ang paghinahon namin ng takot nang mayroon kaming marinig sa labas. Sa aming pagsilip sa bintana, nakita ko kung paano batuhin ng mga batang aswang ang mga patpat na may kumpul ng bawang. Matapos ang 2 batong inihagis nito, tuluyang bumagsak ang manipis na kahoy sa lupa. Nahulog ang mga ito sa putikan. Naging alisto si Rocco. Agad niyang kinuha ang mga natitirang bawang sa kusina at ang kanyang batya na pinuno niya ng tubig banal. Kuya, nagsisimula na silang lumapit sa amin. Dahan-dahan, ang mga mata ay nakapako sa aming 2 na nakadungaw mula sa bintana. Agad akong lumapit at sinubuyan ang mga aswang ng tubig mula sa simbahan. Sila ay sumigaw sa isang kakilakilabot na paraan. Hindi maipaliwanag, tila parting ibon at parting tao ang boses. Buong akala ko'y aalis na ang mga ito. Ngunit nanlisik ang mga mata nito sa akin. Mas binilisan nila ang kanilang mga yapak at sinugod ang bintana. Hindi sila makakapasok, may mga bawang sa aming harap. Yun ang akala ko dahil sa susunod na segundo, sila'y itinulak ng mga aswang na nasa likod nila upang gawing panangga mula sa mga bawang na nakasabit sa bintana. Tumama ang kanilang pagmumukha roon. May mga nagliyab sa kanilang mga pisngi at umalingaw-ngaw na ang nakakabinging mga sigaw nila. Isa-isang nahulog ang mga bawang sa sahig. Ang mga nasusunog na aswang pa ang nakatapak doon. Nadurog ang mga yun kasabay ang pag-apoy ng kanilang mga paa. Napaatras kami ni Rocco. Pilit pa rin namin silang sinasabuyan ng tubig banal. Ngunit napakarami. Masyadong marami ang kalaban mula sa puwersa ng kadiliman para sa aming katiting na tubig na binasbasan ng Diyos. Nagsimula na kaming sumigaw para sa tulong. Sa aming bawat pagsigaw, ang aming mga paa ay umaatras at umaabante ang mga aswang na unti-unting pinupuno ang aming bahay. Ilang beses kaming nagpakawala ng hiyaw, ngunit wala ni isa ang pumupunta at sumasaklolo sa amin. Sino ang sasaklolo sa amin, kuya? Ang lahat ay natatakot sa maaaring gawin ng mga aswang na yon. May humigit sa kamay ni Rocco mula sa kanyang gilid. Si Aling Mirna, isa sa aming mga kapitbahay na dati punong-puno ng kolorete ang mukha, ngunit ngayon tinapalan ng kaputlaan dahil sa sumpa. Sinubukan niyang hilain si Rocco pero agad kong kinuha ang kabilang kamay niya. Nagpatuloy ako sa pagsigaw habang pilit na inaagaw ng mga aswang si Rocco mula sa akin. Unti-unti na akong nawala ng pag-asa. Nang magpaalam na ako kay Rocco, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng baril sa labas. Natigil ang mga aswang sa kanilang mga ginagawa. Sa pagitan nila, nagawa kong silipin kung saan nagmula ang ilaw sa labas at doon ko napagtanto na dumating na ang kapitan. Gamit ang isang hose, nagsimula na silang paulanan ang mga aswang. Agad na nagsitakbuhan ang mga ito. Ang mga natamaan at natalsikan ng tubig ay nagkaroon ng malalalim na butas sa kanilang karne. Banal na tubig iyon. Agad kaming sinigawan ng kapitan na sumakay sa truck. Hawak si Rocco, agad kaming tumakbo patungo sa kanya. Umakyat na ako sa truck. Ngunit si Rocco, nananatiling tulala. Agad ko siyang sinigawan. Marahil sa gulat mula sa mga pangyayari, wala siyang naririnig. Muling sumigaw ang kapitan. Limitado lamang ang supply ng tubig banal na dala ng kanyang grupo. Sa maramihang pagpapalabas nito, hindi magtatagal ay mauubos rin iyon. Agad kong inabot si Rocco. Sa tulong ng kapitan, sinubukan namin siyang hilain pataas ng truck. Ngunit nakatulala na lamang siya at hindi umiimik. Doon ko lamang napansin na biglang tumahimik ang paligid. Naubos na ang tubig banal na nagmumula sa hose. Patakbong bumabalik papunta sa amin ang natira sa mga aswang.
Sinigawan ko ng paulit-ulit si Rocco habang siya'y nakatulala lamang sa paparating na grupo ng mga kanibal papunta sa amin. Sa isang iglap, kinuha nito ang kanyang mga paa. Agad na inutusan ng kapitan ang driver na magmaneho na. Hindi magtatagal ay susubukan na rin ng mga aswang na umakyat sa truck at kapag nangyari yun, lahat kami ay hindi na muling masisilayan ang susunod na bukang liwayway. Buong lakas naming pinanatili sa aming hawak si Rocco, ngunit sadyang mabilis ang mga aswang. Pagkaraan, lahat na sila ay nakahawak sa kanyang mga binti at unti-unti sumigaw si Rocco. Hinding-hindi ko malilimutan ang nangyari sa araw na yun. Gamit ang kanilang mga kamay, hinati ng mga aswang ang sikmura ni Rocco habang sinusubukan pa namin siyang hilain pataas. Naputol ang kanyang bewang pababa. Nagsimulang bumuhos ang kanyang mga lamang loob papalabas sa kanyang nahating katawan. Agad akong napaupo sa sahig ng truck. Maging ang kapitan ay pinakawalan na si Rocco. At habang lumalayo ang truck, pinagmasdan lang namin ang mga mata ni Rocco na nananatiling nakatingin sa amin habang ang mga aswang ay unti-unti na siyang nilamon. Buong biyahe ay nakatitig lamang ako sa aking mga nanlalamig na kamay. Tinapik ng ilang beses ng kapitan ang aking likod. Sinasabing hindi ko kasalanan ang nangyari. Wala na si Rocco. Ibinaba kami ng truck sa bahay ng kapitan. Agaran kaming pumasok bago pa may makakita sa aming mga aswang. Nang makapasok ako ay agad akong tumingin sa paligid. Napakatahimik. Marahil ay tulog na ang kanyang asawa at anak. Higit sa lahat, bumabaliktad ang sikmura ko. Gusto kong sumuka. Tatanungin ko na sana ang kapitan kung nasaan ang kanilang palikuran nang may maramdaman akong tumamang matigas na bagay sa aking batok. Sa isang iglap, dumilim ang aking paligid. Gumising akong nakagapos nang unti-unti kong binuksan ang aking mga mata. Napagtanto ko kung ano ang sitwasyon ko. Nakagapos ako sa upuan, lahat ng kamay, braso at mga paa. Sa aking harap ay ang kapitan. Hindi lang siya, kundi pati ang kanyang asawa at anak na puting-puti ang mga balat, itim ang buong mga mata at sabik na nakatitig sa akin na tila ba ako ay isang putahe. Putaheng pasalubong ng padre de pamilya.